Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sinong matalo siyang unggoy. Ang pelikulang Quezon na hango sa buhay ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ay naging sentro ng mainit na usapan matapos itong kastiguhin ng apo ng dating Pangulo na si Ricky Quezon Avancenia. Sa halip na maging payapang talakayan, nauwi sa tensyon at galit ang isang Q&A session matapos ang screening ng pelikula. Mahiya kayo. Ngayon, ito sinasabi ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Kayo mga kayo! Dito, ipinaabot ni Avancenia ang kanyang matinding pagkadismaya sa direktor na si Gerald Tarog at sa mga gumawa ng pelikula dahil umano sa maling paraan ng paglalarawan sa kanyang lolo. Joke pala ito. It's a joke. It is satire. Sa video na kumalat online, makikita si Avancenia na galit na nagtatanong kung isa bang political satire ang naturang pelikula. Nang umamin si Tarog na oo, tinanong ni Avancenia, so nagbibiro ka lang pala. Isang tanong na nagsasaad ng kanyang pagdududa sa layunin ng pelikula. Bagaman nilinaw ni Tarog na seryosong paksa at nasa mga manonood ang pagpapasya kung paano ito tatanggapin, hindi nito nakumbinsi si Avancenia. Sa halip, iginit niya na kung satire ito, tila joke lamang ang naging paggunita sa alaala ng kanyang lolo. Lumala pa ang tensyon ng subukan ng aktor na si Jericho Rosales na gumanap bilang Quezon na ayusin ang sitwasyon at bigyan ng pagkakataon ng iba pang manonood na magtanong. Gayunman, iginit na Avancenia na tapusin niya muna ang kanyang pahayag. Dito niya ibinuhos ang kanyang galit. Sinasabing binuksan ng pelikula ang isang Pandora's box na nagbukas ng maling pag-unawa sa kasaysayan. No. Listen to me. We're gonna listen to you, but there's a space and time. Jericho, magbuko ganda na. No, sir. Because Bukas mo ka, patapusin mo ako. 1 minute and done. Ayon sa kanya, ang pelikula ay ginawa para lamang sa pera at kasikatan at sa proseso ay sinalaula ro nito ang alaala ng kanyang pamilya. Sa sukdulan ng kanyang damdamin, nagbitiw siya ng mga mura at umalis matapos ihagis ang mikropono. Sa kanyang post sa Facebook, nilinaw ni Avancenia na hindi niya sinasabing huwag panoorin ang pelikula. Sa halip, hinikayat niya ang publiko na panoorin ito at makibahagi sa social media defense upang may pagtanggol ang pangalan ng kanyang lolo na tinawag pa niyang the best ever most incorruptible president. Makikita rito na ang galit ni Avancenia hindi lamang dahil sa pelikula kundi dahil sa takot niyang mapinsala ang imahe ni Quezon na kanyang itinuturing na simbolo ng katapatan at kabayanihan. Mahiya kayo. Ngayon, ito sinasabi ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Kayo mga kayo! Samantala, naglabas ng pahayag ang TBA Studios, ang production company ng pelikula. Nilinaw nila na ang pelikula ay nakabatay sa mga verified historical accounts tulad ng sariling talambuhay ni Quezon at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian. Ayon pa sa kanila, bagaman may mga fictional elements para sa temang dramatiko, nananatiling totoo at napagkukunan ng aral ang pelikula. Naglabas din sila ng study guide at companion book upang tulungan ng mga manonood na maunawa ng konteksto ng pelikula at ang kasaysayang nakapaloob dito. Sa kabuuan, ipinakita ng insidenteng ito ang banggaan ng dalawang pananaw. Ang sining bilang malayang pagpapahayag at ang kasaysayan bilang sagradong alaala na dapat igalang. Para sa mga tagalikha ng pelikula, ang layunin ay magbukas ng diskurso at pagninilay tungkol sa nakaraan. Subalit para kay Avancenia, ang pelikula ay tila paglapastangan sa dignidad ng isang lider na kanyang minahal. Sa huli, ang pangyaring ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan at sining ay parehong makapangyarihang larangan na kapag nagtagpo, maaaring magbunga ng inspirasyon o gaya ng sa kasong ito ng alitan at masidhing damdamin. Si Manuel L. Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa dahil sa ilalim ng kanyang pamamahala na kapagtatag ng pambansang wika sa Pilipinas. Ito ay dahil na rin sa pagbuo ng pamahala ng suryanang wikang pambansa na responsable sa pag-aaral ng pagkakaroon ng pambansang wika. Sa ilalim din ng pamamahala niya, naitatag ang Women's Suffrage Act na nagbigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan na bumoto at tumakbo para sa pampublikong posisyon.
Dahil din kay Manuel L. Quezon, nagkaroon ng kalayaang panloob at napatibay ang National Defense Act. Sa ilalim nito, bumuo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas para masiguro ang seguridad sa bansa. Sa ilalim din ng pamahalang Commonwealth, sumigla ang ekonomiya at paggawa dahil sa Minimum Wage Law, 8R Labor Law, Tenant Act at iba pang mga batas at alituntunin. Ang kanyang mga natatanging ambag sa ating kasaysayan, wika at kultura ay tunay na yaman nating mga Pilipino. Kaya naman alinsunod sa Republic Act 6741 noong 1989, taon-taong inaalala ang kapanganakan ng unang Pangulo ng Commonwealth at nagtaguyod sa pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, dumanas ng paghihirap ang Pilipinas. Ang pananakop ng mga Hapones sa bansa ay nagsimula noong 8 ng Disyembre 1941, kabilang sina General Douglas MacArthur at Pangulong Quezon sa mga lumikas papuntang Bataan noong 24 ng Disyembre 1941. Pinayuhan si Quezon ni MacArthur na lumikas sa Corregidor kung saan nagsagawa ng kanyang inaugurasyon bilang Pangulo ng Pilipinas noong 30 ng Disyembre 1941. Sa kasamaang palad, napasok ng mga Hapones ang syudad ng Maynila noong Enero 2, 1942 at itinatag ito bilang kabisera. Nasakop ng buo ng Hapon ng Pilipinas noong 6 ng Mayo 1942 matapos ang labanan ng Corregidor. Dahil sa pananakop ng mga Hapones, lumikas si Quezon sa Visayas at Mindanao at sa pag-anyaya ng pamahalaan ng Estados Unidos ay lumikas siya sa Australia at pagkatapos ay sa Estados Unidos. Sa Amerika itinatag niya ang pamahalang Commonwealth ng Pilipinas. Dito'y nagsilbi siyang kasapi ng Pacific War Council at lumagda sa deklarasyon ng United Nations laban sa mga kapangyarihang Axis. Kanya ring isinulat ng kanyang sariling talambuhay. Sa kabila ng kanyang pagiging malayo sa bansa, hindi nagtagal ng kalusugan ni Pangulong Quezon dahil sa kanyang matagal ng karamdaman na tuberculosis. Pumanaw siya sa Saranac Lake, Franklin County, New York noong Agosto 1, 1944 sa edad lamang na 66. Ang talambuhay ni Pangulong Manuel L. Quezon ay nagbibigay ng inspirasyon at aral sa bawat Pilipino mula sa kanyang pagsisikap upang maitaguyod ang wikang pambansa hanggang sa kanyang pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap at sakit, patuloy na naglingkod si Quezon sa bayan. Nag-iwan siya ng tatak na nagpapatunay ng kahalagahan ng malasakit at pag-aaruga sa bayan ay hindi natitinag ng anumang pagsubok o hadlang. Para sa ating dagdag kaalaman, pinaniniwalaan ng ilan na maraming mga nakakakilabot na pangyayari ang nagaganap sa century-old na gusaling ito, ang Malacanang. Marami sa mga nagtatrabaho dito ang nagsasabi na patuloy ang pagpapaikot-ikot ng mga nakalipas na presidente sa palasyo hanggang sa ngayon. Ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Amy Marcos ay naikwento niyang nakita niyang multo ng dating Pangulong si Manuel L. Quezon sa study room ng palasyo. Marami din sa mga empleyado at gwardiya na nagtatrabaho sa Malacanang ang nakakaranas ng mga nakakakilabot na mga pangyayari sa palasyo. Gaya na lamang ng pagsunod sa kanila ng mga tunog ng hakbang ng paa habang sila'y naglalakad na mag-isa at nakakakita din sila ng isang babaeng nakasuot ng itim na damit, isang nakaputing lalaki na may puting balbas at kapre sa puno ng balete. Alam niyo ba na si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang pinakaunang Pangulong na nirahan sa Malacanang? Ang larawang ito ay ang kuha habang si Manuel L. Quezon ay paakyat ng hagdanan ng Malacanang matapos ito manumpa bilang Pangulo ng Commonwealth na ngayon ay tinuturing na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nanirahan sa palasyo ng Malacanang. Siya din ang nagpasimula ng simbolikong pag-akyat ng hagdan ng mga bagong halal na Pangulo ng Pilipinas. Sa 20 piso na perang papel na lumabas noon, makikita ang Malacanang sa tabi ng kanyang larawan at sa likod sa mas nauna pang 20 pesos. To come to the United States, I had to make a trip on the sea, under the water, and in the air. I started that long perilous trip, and today, after Bataan and Corregidor have surrendered, there is still fighting, and will continue to fight until complete victory shall have been achieved.